Hello, hello Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 16 to June 22. So Pisces, tulad na kagawian ha, kunin mo lang yung mga resonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon, para naman po yun sa ibang Pisces. Kaya relax ka lang. Inhale, exhale, enjoy our reading for today and use your intuition para makuha mo yung akmang messages na kaloob sa iyo ng iyong mismong spirit guide sa ating reading for today. So Pisces, paalala ko lang, meron tayong isang tanong, isang sagot portion later. Kung meron po kayong tanong, i-reserve mo yan later pagkatapos ng reading natin. Babasahin natin yan this time sa video natin, sa vlog natin at the end of our reading. Kaya tune in, wait for that isang tanong, isang sagot portion natin mamaya. Okay? So, Pisces, thank you again for your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong generosity, kindness, and support po sa ating channel every time na meron po tayong reading for Pisces dito po sa James Tarot PH. So, thank you again for not skipping the ads. So, Pisces, ano naghihintay sa inyo ngayon June 16 to 22? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Strength card. Lovely. In the area of what you want, you have the Eight of Swords. Beautiful, beautiful. In the area of what you need, you have the Nine of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Swords. Interesting. In the area of your near future, meron kang the World card. Wow. Congratulations. In the area of your challenge this week, meron kang Knight of Swords. In the area of your fortune, meron kang, wow, 10 of Cups. Lovely, lovely, happily ever after card. Harmony, peace, kasayahan, kaligayahan, liglig, siksik, siksik, liglig para sa'yo. In the area of your divine advice, you have the Five of Wands. At ang outcome mo this week, Pisces, pag-usapan natin to later. Ano kaya ito? Sabay-sabay natin siyang bubuksan. So bago natin basahin kada card in detail mode, ano muna yung lingering energy mo in your background na mga gamit mo for the whole week bilang bala, bilang armas para matugunan mo at malagpasan mo ang lahat ng ito, okay? Ang bala mo, wow, Nine of Swords. Okay, dalawang beses lumabas ang Nine. You have to release something, Pisces. Release the control, release the worry, release the fear, release yung mga bagay na parang kinakatakot mo kahit wala pa naman. Marami kang pinoproblema this time, Pisces. Basang-basa yan dito sa iyong card. Na parang from heartaches, meron ka mga bagay na parang feeling mo sobrang gulo, sobrang lito, sobrang painful, and talagang dalang-dala hanggang background mo. Yung talagang Nine of Swords, meaning sobrang painful na sa'yo, hindi na makatulog, sobrang discomfort, kahit minsan sa pagkain mo, naalala mo pa rin tong problema, you can't seem to find a way solution out of this. Pero ang sabi ni Spirit Guides, alam mo, let go of the worry. Okay? Alam mo, pag inalis mo yung worry at matitira lang yung problema, may realize mo, ay kaya ko to. Kaya ko to. Hindi ko dapat isipin yung overthinking o yung sobrang pag-iisip ng nega. Na, ay baka ganito mangyari, baka hindi matuloy, baka ma-reject, baka matalo, baka walang patunguhan, baka anong sabihin, baka mapahiya ako. Kapag inalis mo yung mga baka. Kasi yung mga baka, hindi pa naman nangyayari, di ba? Hindi pa tayo sure kung mangyayari yung mga baka na yan, di ba? So ngayon, alisin ang mga baka, palitan ng kaligayahan, palitan ng positive outlook, palitan ng excitement. Sabihin mo sa sarili mo, lilipas din to. Lilipas din to, matatapos din to, pasasaan din ba, kakayanin ko to. Magaling ako nalagpasan ko na before, natapos ko yung mga dati kong problema, sisiw lang to. Sisiw lang to, kakayanin ko. Alisin mo lahat ng negativity this time. Alisin mo ang worry mo. Alisin mo ang takot mo. Kakayanin mo to. Another day, kapag lagi mo nakikita yung sikat ng araw sa labas, kapag naririnig mo yung tilaok ng manok, yan ang pruweba sa'yo na, okay, bagong araw, new way for me to solve this problem. Wala akong dapat katakutan. Help is underway. God is giving me another day to solve the problem. Ibig sabihin, kakayanin ko to. Okay, Pisces, eliminate the problem, eliminate the worrying, eliminate the stress. Kayang-kaya to ni Pisces, okay? So kung ano man yung problema na yan, ako, feeling ko ay kayang-kayang isolve. Masyado mo lang nabibig deal because ang laki nga ng worry mo, ang laki ng takot. Pero pag inalis mo yung takot at worry, gagantihin mo lang yan sa balikat mo. Kakayanin ko yan, sabi mo. Okay, so pag-usapan natin ang yung buong spread dito para mas maintindihan natin kung ano tong wino-worry mo, Pisces, okay? So, sabi dito, ilan ang yung major arcana? You have 1 and 2. 2 major arcanas.
namely the strength card and the world card. Alam mo daw kapag kinaya mo with the strength, kapag nilagpasan mo, kapag pinush mo pa talaga at talagang tinapangan mo ang sarili mo, maabot mo ang mundo. Maabot mo ang tagumpay. Maabot mo yung success. Maabot mo yung katapusan ng problema. Maabot mo yung rurok ng something na parang, okay, I'm at the top of the world. I solved the problem. I reached the outcome. Here I am standing. Everything that I want is here. Kasi tinatagan mo. Kasi nilagpasan mo. Kasi nagpakatatag ka. Kasi you're very, very strong. Okay? Hindi ka nagpalamon sa takot. Hindi ka nagpalamon sa kaba. Hindi ka nagpalamon sa overthinking. Hindi ka nagpalamon sa hopelessness. Hindi ka nagpalamon sa defeat. Okay? Hindi ka nagpalamon sa negativity. Alam mo na Cancer? Cancer. Pisces, probably meron ka kinakaharap na Cancer or maybe because kakatapos ko lang din ng Cancer kaya naimik ko si Cancer. Pero Pisces, alam mo na, gagawin mo ha. Yung buhay this time para maabot ang tagumpay away from this worry, katatagan, strength, fight, push. May tiwala ako sa iyo, meron akong parang sa'yo ako kung meron akong tataya ako kay Pisces because alam ko kaya mo tong lagpasan. Okay, Pisces? I'm hearing, mamaniin mo lang to. Eliminate to talaga ang worry because worry ang nagpapagulo. Alam mo yung parang worry, siya yung parang ligaw na damo sa magandang parang. No? Yung napakagandang parang na golf course, maraming mga weeds o mga patay na damo. Parang ito yan, no? Tingnan mo. Tadyan! Para mga patay na damo sa magandang golf course. Yun yung mga worries mo. So alisin mo yung mga patay na damo, yung mga ligaw na damo, at napakaganda pa rin. Kayang-kaya mong solusyonan, kayang-kaya mong itawid, kayang-kaya mong gawin. Kaya gora na. Yan dapat yung mindset this week. Okay, Pisces? So pag-usapan natin ang iyong cards in detail mode. At the center, you have the strength card. Strength card, like I've said, tapang, tibay na loob, a push. Nakita ko dito na kung meron kang sigasig, meron kang tiwala sa sarili mo, nakakayanin mo to, wala kang problemahin. For sure, ikaw, Pisces, ang dami mo nang pinagdaanan in the past, okay? Ang dami mo nang napagdaanan na mas matindi pa dito siguro, o mas grabe pa dito, pero kinaya mo with the help of a lot of people in your life. Kayanin mo to, magiging gentle ka lang. Sabi nga dito, dandahan ka lang, gentle approach lang. Huwag mong dibdibin, huwag mong biglain, huwag mong daanan na parang pasan-pasan mo ang buong daigdig. Hindi, dapat hindi ganoon ang mindset. Dapat kakayanin ko to, gentle lang approach, I'll be kinder to myself, I'll be kinder to the problem, and the solution will come to me at the right time. The solution will come to me swiftly, without sweat, without too much anxiety. Okay, Pisces, masyado mo na itong dinidibdib, kaya ipakawalan mo na sa dibdib mo yan para mahanap mo yung tamang hakbang, and also para hindi na rin maapektuhan ang health mo. Nakita ko parang naapektuhan ang health mo this time, kaya please, sabi nga ni Sabrina Carpenters, please, let go of the worry para magawa mo ng tama yung approach mo at hindi ka talagang, alam mo na, hirap na hirap dyan. The strength card is being clarified by the Three of Wands. Yes, solution is here. Three of Wands is something coming in your life. May paparating na barko sa buhay mo at yung barko na yan, yun yung sagot sa dasal. Yun yung sagot na help. Yun yung assistance coming in. Kaya kapag tinatagan mo pa, kapag pinush mo pa, parang hinawakan mo pa, nakita kita parang nasa bingit ka ng bangin, nakahawak ka dun sa bangin, kamay mo na lang nakahawak, pero kinakaya mo pa, naka-grip ka pa dun with all of your hands, both of the hands, para hindi ka mahulog. Pero dahil kinapitan mo parang matindi, nilaban mo pa, ito yun, dumating yung tulong, inangat ka sa bangin, at talaga naman nakawala ka sa fear and worry, anxiety na to, because nakita ko na you worked hard for this. Para sabi mo, hindi ako titigil, hindi ako bibitaw, hindi ako mag-quit because help is coming. Malapit na ako makarating sa hinihintay ko. Ito na siya with the Three of Wands. Whatever you're waiting for is here. At bunga yan ang paghihintay mo. Napatunayan mo kay universe na maghihintay ako, nandito ako, ilalabang ko to, hindi ako mag-quit. Ano universe? Ano ibibigay mo sa akin? Parang ganyan. Tinatapatan mo yung kinakailangan para makamit mo yung mga bagay na gusto mo. And the ship is here, the ship is coming, parating na para ibigay sa iyo yung mga bagay na pinagtiisan mo, pinaglabanan mo. Okay? In the area of what you want, you have the Eight of Swords. Eight of Swords, akala mo walang solusyon. Akala mo walang way out of this. Akala mo wala ng pag-asa. Akala mo walang tulong na darating. Akala mo eto na yun, endgame ka na. Andiyan na si Thanos, akala mo papatayin na ni Thanos lahat. Akala mo ending na, wala na si Captain America, i-stop na siya. Akala mo yun na yun. Pero di ba si Captain America di siya tumigil. Hirintay niya yung reinforcement. Kahit akala niya wala talagang reinforcement, pero lalaban siya, susugod siya.
Ganun ka din. Kahit akala mo walang-wala na, kahit akala mo walang solusyon, akala mo this is the end game, meron pa ring daan palabas dyan, Pisces. Kaya wag mo laging isipin na wala na to, paano na, wala na, hindi ko na kaya. Kakayanin mo. Help is coming. Makakaisip ka ng tamang paraan para makawala ka sa kumunoy na yan, makawala ka sa gapos na yan, and you will find the right solution away from this worry, trauma, problems, anxiety, di makatulog, di makaisip, sa panaginip, ganyan-ganyan. So ngayon, kakayanin mo to, makakalagpas ka dyan. Makakahanap ka ng one solution o kaya 5 options para mahanap mo yung right na susi, makalagpas dyan, okay? The 8 of Swords being clarified by the 3 of Cups. Yes, people are here guiding you. Akala mo lang mag-isa ka, akala mo lang wala, pero meron. May solusyon, may tutulong sa'yo, may magbibigay sa'yo ng assistance. Your tribe, your support group, pwedeng family mo, your friends, your co-workers are giving you assistance, giving you the right solution. Halimbawa, bigla-bigla akala mo hindi mo na kaya. And then may group of friends ka, kakausapin ka this week na, uy, Pisces, labas naman tayo, kamusta ka na? Tapos ikaw, ito nga problema ko, ganyan. Ayun pa problema mo, meron akong kakilalang ganto, baka matulungan ka. See, nakahanap ka ng solution because of these people. Mukha lang siya pusa dito, pero original cards, tao yan, okay? Ito mga taong ito, tutulong yan sa'yo para bigyan ka ng solusyon o bigyan ka ng lift o parang bigyan ka ng assistance this time. So, kapag meron mga taong handang tumulong, yakapin mo yan na magbibigay sa'yo ng kalakasan o kaya talagang solusyon para makawala ka dyan. Okay? Huwag mo sarilinin ng mga problema. Enjoy life, enjoy things. If people are there to guide you, support you, kunin mong bigyan lakas yan sila, okay? In the area of what you need, wag ka daw mag-alala, Pisces, because you are being taken care of. Okay? Ni spirit guides, ng Diyos, ni universe, ng angel guides mo, ni kapalaran. Protektado ka, tinan mo naman ikaw. Oh. Magkakaroon ka daw ng pera in the near future. Magkakaroon ka ng kasaganaan in the near future. May enjoy mo daw ang buhay mo. Yan daw dapat mong gamitin this time Pisces Alam ko nahihirapan ka na, alam ko na parang hintay ka na hintay sa outcome, pero tinan mo naman, confirmation sa'yo, paparating na siya with the 3 of Wands at ang dami mong worry pa rin Feeling ko, kaakibat na rin yan ng buhay mo na para lagi kang nag-worry kasi maybe because very sensitive ka rin, Pisces, very intuitive ka rin, very empathic ka rin. So parang lagi mo nararamdaman yung mga bagay na parang dapat at bay o dapat malayo sa'yo, no? Pero sabi ni Spirit Guides, kakayanin mo. You will stand tall, you will enjoy the life that you want to create. This is heaven on earth, heaven on earth. Ano represent ni 9 of Pentacles? Ibig sabihin, yung mga pinangarap mo, kaya mong i-manifest, kaya mong isabuhay, kaya mong enjoy. Ngayon, sabi ni Spirit Guides, what you need, enjoy your life. Okay? Enjoy your life. Ang problema nandyan lagi yan. Pero kung dadagdagan mo ng overthinking, ay nako, matatalo ka talaga ng problema. Kaya eliminate overthinking, eliminate worries, eliminate stress, hanggat kaya, itaboy mo ang stress, i-enjoy mo ang buhay mo. Pag mayroong nagyaya na, uy, bidyoke naman tayo, Pisces, punta ka para makapag-relax ka naman, ma-enjoy mo yung buhay mo, kung ano yung mga bagay na meron ka. Appreciate what you have now. Okay, Pisces? That will help you para maging malinaw ang isip mo, makapag-fight ka pa ng sobra, and also to find the better solution kasi relaxed ang isip at puso mo. Okay? The 9 of Pentacles being clarified by the High Priestess. Yes, pagkatiwalaan ng sarili, pagtuunan mo daw muna ng pansin ang sarili mo this time. Parang sobra-sobra ng pagod sobra-sobra ng worry, sobra-sobra ng stress. Kapag nagtuunan mo yung kaligayahan mo, ngayon, halimbawa, bidyoke ka, maglinis ka ng bahay, kumain kayo, yung magluto ka ng gusto mong pagkain, parang panandalian, makalimutan mo yung problema, okay? Parang ngayon, sabi, i-program mo yung mind mo na kapag nag-worry ka o kapag may problema ka at nai-stress ka, kailangan meron kang gawin na kapaki-pakinabang na super enjoyable. Kung kaya mo mag-shopping ka. Kung kaya mo magpa-parlor ka. Kung kaya mo magpa-mani-pedi, gawin mo. Kung gusto mo magpalit ng damit, magpalit ng bihis ng bahay para maramdaman mo yung energy of newness, energy of bagong blessing, gawin mo daw. Anything that makes you feel good. Okay, Pisces? Para maharap mo yung tamang approach sa problema mo. Para lumakas yung energy mo of your intuition. Kasi pag relax ka, relax ang katawan mo, relax ang kaluluwa at puso mo, lalakas ang yung intuition. Okay, lalakas yung energy mo of thinking the right solution sa problem mo. Mas matatap mo yung spiritual power mo na, okay, ito gagawin ko.
Kasi relax na relax ka, mahahanap mo yung right solution, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Swords. Yes, ang dami mo nang pinagdaanan in the past. Siguro ngayon lugmok na lugmok ka. Walang pera, walang pambayad, niloko ka siguro ng taong ito, heartbroken ka kasi iniwan ka, niloko ka, sinaktan ka, ganyan. Talagang lugmok na lugmok ka this time, I understand na may mga siguro sa inyo na mga pangarap na hindi natupad, mga goals na walang pinatunguhan. Alam mo, naiintindihan ko yan sa iyo, Pisces. Pero sabi ni Spirit Guides, kinakaya mo eh. Kinakaya mo. Kaya-kaya mo tong panghawakan, kayang-kaya mo tong i-heal sa puso mo. Sabi ko nga kanina, parang ang dami mo nang pinagdaanan, ang dami mo nang naabot, ang dami na nangyari sa buhay mo. Eto pa ba? Ito pa ba hindi mo kaya lagpasan? Kakayanin mo yun because matatag ka naman tao eh. Napakatatag mo. Kaya nga darating na bigla yung blessing for you eh. Yung karampatang blessing na dapat mo achieve sa life mo, dumating. Because sa patunayan mo kay universe na kakayanin mo anything in your life. Okay? Three of Swords here is being clarified by the Four of Pentacles. Yes. Sabi ni Spirit Guides, learn to let go, learn to move on, bitawan mo na daw yan, tong heartache na to, hardship na to, tong past experiences mo, parang paulit-ulit na bumabalik sa'yo. Ano? Siguro nire-replay mo pa sa isip mo, minsan pag nakaupo ka, naalala mo pa rin, sobrang painful pa rin, pero sabi ni Spirit Guides, let go. Four of Pentacles is all about letting go. Letting that pain go, letting that heartache go. Kung ano man yung pinagsisihan mo, regrets mo, yung mga sana ganito ginawa ko, sana ganyan ginawa ko, sana ito pala sinabi ko, sana hindi tuloy pinapatunguhan ko this time. I-let go mo na yun. Kasi tapos na yun, Pisces eh. Tapos na siya eh. So ngayon, harapin mo yung bagong simula. Mag-impok ka ng mga bagong bagay. Yakapin mo yung mga bagong bagay and let go of something that really hurt you in the past. Okay? Yan daw ang dapat mong i-program sa isip mo. Okay? Because tingnan mo naman, in the near future, the world card ka. Success, accomplishments, acknowledgements. Meron ka matatapos sa cycle. Parang talagang ito, pagdating nitong ship na to, pagdating nitong blessing na to, na dala ni Three of Wands, talaga naman, masasara mo na yung cycle of the past. Makakalimutan mo na yung past. Makakapag-let go ka na. May-realize mo na, okay, time na for me to go, time na for me to atahakin itong bagong landas for me. Yung past, hindi na yung nakakatulong. Ito talaga bagong simula para sa akin. Kaya naman, sabi ni Spirit Guides, go, push. Wag mo nang panghinayangan pa. Parang yun yung word for you, Pisces eh. Wag mo nang panghinayangan pa at wag mo nang problemahin yung mga bagay na lumipas na, tapos na. Mga pangarap na walang pinatunguhan, mga bagay na parang akala mo iyong-iyo pero hindi pala, mga tao na nagkamali sa'yo, hayaan mo na si karma ang bahala sa kanila. Ganon din ako gagawa ko sa buhay ko, hayaan ko na lang yan, karma na bahala dyan. At least yun talagang effective, si God pa ang gagawa. Hindi pa ako magkakaroon ng sala kay God, diba? So hayaan mo na si God ang gumawa nun para sa mga taong nagkamali sa'yo, mga taong nagdulot sa'yo ng sobrang pain. Let them go, let it go. With a world card here, meron ka ng bagong sisimulan na bagong simula, okay? Ito ang dapat mong antabayanan. Dito ka dapat ma-excite because now, you're entering a brand new era of your life kung saan wala na yung heartache na yun, wala na yung hardship na yun. Ngayon talaga, bibigyan ka ni God ng chance to change your life for the better. Kaya yakapin mo ang bagong simula, okay? The world cards being clarified by the Seven of Cups. Yes, wow naman. Pagkapasok mo ng bagong era ng life mo, ayan, mga bagong pintuan na papasok sa buhay mo. Yung mga dati na hindi mo na-realize na kaya mo pala, kakayanin mo this time. Na parang, ay, kaya ko pala to? Ay, may mga doors pa pala nagbubukas para sa akin. Akala ko wala na because dati focus na focus ka dito sa mga heartaches and hardship eh. Pero dahil kinaya mo at may dumating na mga bagong blessing, ayan, pumasok ka na sa new era ng life mo and new doors are opening. Doors na akala mo nakasara pero hindi pa pala. Doors na akala mo imposible, ngayon posible na. Kasi sinara mo na yung past mo. Ngayon yung bagong pintuan nagbubukas para sa'yo. At ikaw, napakagandang problema na to, Pisces. Parang, ano ang papasukin ko? Anong una kong gagawin? Ano yung para sa akin? Ano yung una kong tatahakin? Those doors are opening up for you because na-let go mo na yung past. Na-let go mo yung pain. Na-let go mo yung negativity. Na-let go mo yung worry. Ano pa ba dapat i-let go, Pisces? Na sobrang nega sa buhay mo? Kalimutan yan. Ang ganda ng near future mo, okay? Kung dati parang sukong-suko ka sa lalaking ito na siya lang yung mundo mo, pero heartache ka na dyan, lugmok ka na, niloko ka na lahat, pero nandun pa rin ang puso mo. Pero ngayon, hinarap mo na, okay, siguro nga time na for me to let go. May darating na bago. Ito naman, new life, new entering of life. At ang dami tayo mga suitor, o diba, kung
love life ang iisipin mo, 'di ba? Pero for others, nilet go mo tong painful past na to, nagbagong simula ka, ayan, mga bagong bagay na papasok sa buhay mo na napakaganda. Better pa sa mga iwanan mo. Better pa sa mga pinagtiisan mo dati, 'di ba? So ngayon, huwag ka nang matakot na bitawan, okay? In the area of your challenge this week, you have Knight of Cups. Yes, challenge sa'yo ngayon yung parang offer yourself again to something new. O kaya opening up yourself to an offer. Kasi parang sobrang sinara mo ang sarili mo sa mga bagay-bagay eh. Kasi nga nakatutok ka din sa sobrang pain, 'di ba? Parang sabi mo, hindi pa po ako ready, hindi pa po ito yung right time, pasensya na po, meron pa ako inaasikaso, sobrang busy ko pa po, lugmok ka pa, parang hindi ka pa open to try something new. Parang yan ang challenge sa'yo this week, Pisces, because someone or something will come to you offering you of a new beginning or a brand new start or a new opportunity. Ang problema sa'yo, kaya sa Air Challenge, kaya mo na ba? Because tinamang naman, no, problema ka pa eh. Very, very worried ka pa of the past. Very worried ka pa of something na hindi naman na valuable. Pero worried ka pa. Kaya sabi ni Spirit Guides, ano ba? Pisces, sasayangin mo ba tong offer na to because super worried mo for something else? O mag-move on ka na? Alam mo, kahit dalhin mo yung pain na yan, dalhin mo tong pain na to moving forward because naramdaman ko nakakayanin mong tanggapin tong offer na to while dealing with the pain at maramdaman mo unti-unti na mag-heal ka na at mag-focus ka na dito because you'll be very, very busy. Hindi mo na iindahin yung sakit because magiging busy ka sa maraming bagay. Magiging busy ka sa bagong bagay. At yung bagong bagay na yan ay magbibigay sa iyo ng bagong simula. Away from this pain, magbibigay sa iyo ng new success at mag-open up sa iyo ng mga bagong pinto moving forward. Kaya naman, huwag sayangin ang blessing, huwag sayangin ang new offer, embrace it and it will be yours. Okay? The Knight of Cups being clarified by the Six of Pentacles. Yes, ito parang receiving eh. Six of Pentacles is a card of receiving, pagtanggap. Ngayon, may bagong darating na offer, tatanggapin mo ba? Yan ang challenge sa'yo this week. Are you gonna accept the offer? Are you gonna be receptive of this? Kakalimutan mo na ba yung worry, stress, takot, fear of something new in your life? Sayang, Pisces, so may bagong simula ka, kaya receive mo na to because this is something new, a deserving offer dapat mong tanggapin. Okay? In the area of your fortune, meron kang 10 of Cups. Yes, harmony is back. Yes. Harmony is back in your family. Harmony is back in your life. Kung meron ka mga problema sa pamilya mo na parang paano to, may away-away, ganyan. Ngayon, magiging harmonious sa lahat. Peaceful. Nakita ko na this time around, iwawaksi mo na tong worry na to. Iwawaksi mo na tong negativity to. Kasi naisip mo, kung maligaya ang pamilya ko, dapat maligaya ko. Kung para sa kanila to, kung na-envision mo yung happy life for your family, kakayanin mo eh. Iwawaksi mo yung takot, iwawaksi mo yung worry, iwawaksi mo yung overthinking because sasabihin mo sa sarili mo, kakayanin ko to because for my family ito. Makabili ng bahay, makabili ng kotse, mapalipat sa magandang school ang mga anak ko, for my parents, ganyan. So, ito yung motivation mo. Sabi ng Spirit Guides, para kanino mo ba ginagawa lahat ng ito? Bakit ka nag-worry too much, Pisces? Because of them. At ito magbibigay sa'yo ng additional fuel to fight, to conquer, to give it your all. Ano? So 10 of Cups is a happiness for the family, happily ever after for the family. Congratulations. The 10 of Cups being clarified by the 2 of Swords. Yes, ngayon, kung nahihirapan ka mamili, kung nahihirapan ka mag-decide because natatakot ka for the family, ngayon nakita ko na madali ka makakapag-decide. Nasa era siya ng fortune eh. Madali ka daw makapag-decide kasi ang iniisip mo, kaligayahan ng pamilya, future ng family, kasaganaan ng family. Kung masaya sila, masaya ka, kaya madali ka makapag-decide this time. Halimbawa, iniisip mo, pupunta pa ako dito o doon, pero pag iniisip mo, hindi para sa pamilya ko to eh, para sa future ng mga anak ko, hindi, kailangan ko talaga mag-decide. Yun, magkakaroon ka talaga ng malaking fuel for you, gasolina sa puso mo na ilalaban ko to, mamimili na ako kasi para sa pamilya ko yung gagawin ko. Ngayon, nagiging malinaw na sa'yo. Kaya wala na tong confusion, wala na tong takot kasi iisipin mo talaga yung pamilya mo this time. Okay? In the area of your divine advice, you have the 5 of Wands. 5 of Wands, sabi ni Spirit Guides mo, dapat walang conflicting sa isip mo. Kailangan mo daw munang i-figure out, Pisces, yung gulo sa isip mo. Very conflicted ang isip mo this time eh. Mga itong gusto kong gawin, sobrang tiyagano, sobrang pagod, kailan ba darating yung ship ko, kailan ba darating yung pangarap ko. Ngayon, sobrang combulated o combobulated. Okay, kaya ko pa ba, Pisces? Kaya ko pa. Sobrang combobulated na ng isip mo.
Parang ano gagawin ko, gulong-gulo ka na. Sobrang worry eh. Sobrang worry, sobrang stress, sobrang overthinking. And to, sabi ni Spirit Guides, relax. Kailangan mo daw lumayo, parang dilian eh. Parang kailangan mo magbakasyon, kung kailangan mo mag-swimming, kung kailangan pumunta sa park. Kahit yung simple lang, hindi magastos. Yung manood ka muna ng sine, maraming sine online, maraming sine sa YouTube, manood ka muna nun. Tapos para makapag-relax ka, para mahanap yung right solution, right approach sa problema mo na ito. Okay? Kinakailangan in your part, Pisces, na linisin mo na to sa isip mo to para mahanap mo yung right solution. Kailangan payapa, kailangan maayos. Sa iba naman, sabi ng Spirit Guides mo, Pisces, na huwag mo daw laging isipin na meron kang kakompetensya. Okay? Because tignan mo to, competition, conflict with other people, huwag mo daw laging isipin na may kakompetensya ka para hindi ka lalong mag-worry, hindi ka ma-stress, hindi ka mag-overthink, para mawala yung added pressure sa balikat mo, okay? Lagi mo daw isipin na, okay, laban ko to, isipin ko lang sarili ko, tagumpay ko, yung gagawin ng ibang tao, bahala sila dyan. Ang isipin ko lang sarili ko. Pag ganun ang ginagawa ng Pisces, mas makakapag-focus ka sa goal mo. Mas makakapag-focus ka sa performance mo, yung tagumpay mo, yung development mo. Pag yun ang ginawa mo, mawawala masyado yung worry, okay? Just focus on yourself, focus on your mind, clear it, and you will have the best solution, okay? The Five of Wands being clarified by the Page of Wands. Yes, maraming takot, maraming pangamba, maraming inhibitions, yan, duda sa puso mo kasi may bagong darating eh. Especially here, bunga ng katatagan mo, meron bagong darating. And sabi ni Spirit Guides, sa bawat problema, huwag mo daw siya isipin na problema. Isipin mo siya as, uy, hindi to problema, bagong opportunity ito para mag-level up ang buhay ko. Hindi ko siya isipin na problema. Pag nanalo ako dito, mayayakapin akong bagong bagay. Uy, mag-level up ang buhay ko. Baka magkaroon ako ng bagong trabaho, bagong opportunity, new love life. Kaya, pag may bagong dumarating, huwag mo siyang isipin as problema. Isipin mo siya as a way for you to level up. Okay, Pisces? Yan ang payo sa'yo ng Spirit Guides mo. So, ano kaya itong outcome mo na sekreto pa sa atin? Mamaya basahin natin kung ano yan. But first, aralin muna natin kung ano tong bagong mga bagay o additional help from your Spirit Guides na makakatulong sa'yo this June 16 to 22. First, you have candle, you will be shown the way. Yes, kung ngayon may mga problema, may mga hinaharap, nagtitiis ka, nagtsatsaga ka, super worried mo, pero itong confirmation, may kandila daw. Ibig sabihin, you will be shown the way. Merong daan, merong liwanag sa daan mo na nagbibigay sa iyo ng proper way outside, okay? Another message of rainbow, the most difficult part of a situation is over. Yes, magkakaroon daw solusyon ng mga problema, kaya huwag ka nang mangamba dyan. Another message of peacock, beware of great pride, o ibaba ang pride, ibaba ang ego. Kung kailangan ng tulong, especially here with the Three of Cups, kung kailangan ng tulong sa mga pinoproblema mo, humingi ka ng tulong, okay? Another message of March, o importante po ba sa inyo ang March? Yes, may mga Pisces na March ang birthday. Yes, the solution or the threshold or milestone ay maabot mo sa March. Congratulations. Another message, you have wind chimes, peace and harmony. Yes, may katahimikan, kasaganaan, talagang mayabong na buhay, at nakita ko yung katiwasayan ng buhay mo ay ma-achieve mo, and March is gonna be a very, very significant time for you, Pisces, okay? Another message, you have firecracker, excitement. Meron ka daw excitement na darating sa buhay mo this time. Meron pang rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. O meron daw tao sa buhay mo na medyo mayabang, mataas ang ere, matigas ang ulo, iwasan mo lang daw para mawala tong mga worry and stress mo, okay? Another message, you have handshake, a meeting with a stranger could be important. Oh, meron ka daw mamimit na stranger, pwedeng potential boss, potential co-worker, potential client na makatulong sa'yo moving forward. Another message of goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Oh, magkakaroon ka daw ng material wealth or growth sa iyong kaperahan, growth din sa iyong spiritual power, sa iyong pananalig sa Diyos. Tatatag daw yan this time. Especially here, kapag nalagpasan mo tong worry na to, stress na to, talagang tatatag ang loob mo kay God, pananalig mo sa Diyos, sa iyong spiritual power, sa iyong kapirahan, yayabong daw yan. Another message, you have dragon, beware of self-delusion. Oh, dapat daw lahat ng bagay ay nakatuon pa rin sa lupa. Ano? Nakatuon sa realidad. Huwag daw masyadong mayabong, huwag daw masyadong grandioso o kaya superficial ang mga pangarap mo. Kailangan doable this time. Kakayanin mong gawin, kakayanin mong solusyonan, attainable, doable, para hindi ka naman ma-overwhelm. Okay, Pisces? Ito, bigyan kita ng additional na guidepost o mga additional na
parang pag-focusan mo this week na magagamit mo para malagpasan mo ang bawat problema mo this week, okay? First, you have growth. Yes, kailangan daw talaga ng growth, especially here, material wealth mo, material growth and spiritual growth. Meron daw pagyabong o kaya pag-andar o pagtubo ng mga bagay sa buhay mo, parang magiging better ka this time. Okay? Another message, trust o pagkatiwalaan mo daw talaga ang Diyos. Pagkatiwalaan mo ang sarili mo, pagkatiwalaan mo ang path mo, kaya wag ka na mag-worry. Okay? Another message of honesty. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Yes. O umuulan na, Pisces, sana naririnig mo pa rin ako. Sabi dito, maging tapat ka lang daw sa sarili mo, tapat ka sa pangarap mo, maging tapat ka sa gagawin mo at magiging okay ang lahat. 3 bagay, growth, pag-unlad, trust, pagkatiwalaan mo ang sarili mo, and honesty, maging honest ka sa sarili mo para makuha mo lang yung mga truth sa buhay mo. Hopefully, Pisces, naririnig mo pa ako ha, kasi lumalakas na ang ulan sa paligid. Blessing yan. Yakapin mo ang blessing this week at eliminate mo yung mga negativity. So, Pisces, ano kaya tong outcome mo pag-usapan natin? But first, meron tayong isang tanong, isang sagot ha. Ihanda mo na yung tanong mo later on. So, ano ang yung outcome this time? 1, 2, 3. You have, wow, star card. Meron kang wish na matutupad this time. Kaya naman, I'm very, very happy for you because I wish will be fulfilled. Kung ano man yung bagay na hiniling mo this time, huwag ka na mag-worry kasi merong katuparan na yan. Yung dasal mo matutupad na this time, okay? So, don't worry. The answers are here. Naku, umuulan na napakalakas. Naririnig ko pa ako, Pisces. Okay, clarify natin. The star cards being clarified by 10 of Cups. Wow! 2 beses lumabas ang 10. 10, ibig sabihin, end of suffering, end of a cycle. Tamang-tama tong world card mo dito. Ibig sabihin, meron talagang matatapos sa buhay mo. 10-10 is a confirmation na something is ending, worrying is ending, hardship is ending in your life. At katuparan to ng isang dasal. So meron kang dasal na matutupad, wish granted, prayers answered, your hope and wishes are here, and it will change your life for your family. So congratulations, Pisces. Matutuwa ang pamilya mong ito. I'm hearing this a wish for your family. So congratulations, this is yours at the end of the week. So Pisces, habang umuulan, idediretso natin ito. So ano ang yung one question, isang tanong, isang sagot, sagutin natin ito. Ihanda mo na yun, iwaksi mo sa isip mo yung ibang bagay. Focus on your question at sasagutin yan ni Kuya James. Sasagutin ko po ang iyong tanong. Okay, focus. Handa ka na ba, Pisces? Give me your question for the week. Okay, ihanda mo. You have 1 and you have 2. Bibigyanan kita ng angel answer kung ano yung additional niyang may tutulong sa iyo for the week tungkol sa question mo na yan. Ihanda mo. You have 1 and you have 2. Okay, basahin natin. Handa ka na ba? This is the answer to your question. You have King of Cups and you have the King of Swords. Wow! Both kings. And you have get more information and no. Oh my God. Sabi dito, yung mga bagay na parang nilaban mo, sinugod mo, yung mga bagay na parang feeling mo eto na yun, pero nawala siya sa hands mo, and ngayon parang sobrang painful, ano? Sobrang parang dinibdib mo siya. Sabi ni Spirit Guides, magkaroon ka pa rin daw ng marami pang impormasyon. Sabi dito, wag ka daw hihinto. Panindigan mo pa rin. Kahit sabi ni Angel Guides mo na no this time, sabi dito, no ngayon. Pero meron pang itong pag-asa, Pisces. Sabi dito, get more information. Alamin mo pa daw. Dapat daw malaman mo siya in totality tungkol dyan sa question mo. Sugod laban, panindigan mo pa rin. Kung talagang ito ang nagpapaligaya sa'yo, kung talagang ito ang tawag ang damdami mo na ito yung para sa akin, gawin mo pa rin daw. Use your mind, not your emotion, okay? Kailangan isip ang pairalin mo, maging matalino ka this time. Panindigan mo, sugod, get more information. Sa ngayon, no daw eh. So, sa mga susunod na buwan, susunod na taon, ilaban mo pa rin, wag mong sukuan. Sa ngayon, hindi pa siya darating. Okay, Pisces? That is your isang tanong, isang sagot. Bonus para sa'yo sa Pukin na resonate, sa Pukin na relate. Comment down below and I'll be reading messages. Thank you again for watching hanggang dulo kahit umuulan. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.